For as low as 75 pesos each nga lang ay may enjoy nyo na ang isa sa pinakamataas na waterfalls sa Pilipinas. Bukod pa dyan, kakain din tayo ng kiping, magtatampisaw sa White Island, iinom din tayo ng tubig na lasang soft drink, pupuntahan ng lumubog na sementeryo, sasakay din tayo ng habal-habal. At alam nyo ba na dito lang ako nakakita ng urinal na meron sariling bidet? At dito, 75 pesos nga lang din ang entrance fee ng resort, panigurado. Makakakuha na naman kayo ng idea kung saan nga ba may solid at sulit na bakasyunan sa Pilipinas. Kaya wag na nga natin patagalin to. Muli samahan nyo ako sa takas ko. Ako nga pala si Will. Tara! Takas muna tayo! Takas muna tayo. At ang takas nga natin ngayong araw ay kilala dahil dito nga daw natin matatagpuan ang pinakamatamis na lansones sa buong Pilipinas. At ito nga, ang bayan ng Camiguin. Mula Cavite ay sumakay nga kami papuntang Naiya dahil lilipad nga tayo gamit ang Cebu Pacific from Manila. Umabot nga ng almost 2 hours ang biyahe namin papuntang Laguindingan Airport. Pagdating nga dito ay nag-rent kami ng van, tapos mula dito ay bumiyahe nga kami ng almost 1 hour papunta ng Port of Balingawan. Mula dito nga ay sasakay kayo ng Roro papunta ng Camiguin at dito ang binayaran nga namin ay 359 pesos per pax. Punta na kami ngayon ng Camiguin. So, 30 minutes na biyahe papunta doon. Para sa kami. Pagdating nga namin ng Camiguin Island ay kumain muna kami dahil inabutan kami ng gutom. Yung nakainan namin ditong fast food ay may bidet yung kanilang urinal. Medyo naastigan nga lang ako dahil first time ko nakakita nito mga katakas. At may 15 to 20 minutes na biyahe nga lang ay mararating nyo na nga itong White Island Ferry Terminal. Nasa likod nga lang ito ng Paras Beach Resort at dito 550 pesos nga ang per boat. At since hindi nga kami kasya sa isang bangka dahil 4 pax lang ang max capacity nito ay 2 bangka nga ang inarkila namin. Papunta kami ng White Island, baby! After nga ng 10 minutes na biyahe ay narating nga namin ang napakaganda at sobrang puti na buhangin ng White Island. At ito nga ang pamosong White Island na napuntahan ni Kuya Drew na may photo bomber na hindi nakakainis. Ito nga ang Mount Hibuk-Hibuk at ang Old Vulcan. Ang White Island nga ay isang napakagandang sandbar. Perfect para sa swimming, sunbathing, snorkeling, or kung trip nyo lang makita ang sunrise at ang napakagandang sunset. Nang isa pa sa kagandahan dito ay hindi masyadong crowded ang buong isla. Kaya sobrang nag-enjoy nga kami dyan ng Team Takas at hindi nga makukompleto ang ating Camiguin experience kung hindi tayo mag-aalkila ng motorcycle. Dito pwede kayong maghabal-habal sa buong yung travel, pero mas pinili namin mag-rent ang motorcycle dahil 400 pesos each nga lang to for 24 hours. At ang sunod naman namin pinuntahan ay ang pinakamataas na waterfall sa bayan ng Camiguin. Nakakamangha at nakakalulat tignan na Katibawasan Falls. Hindi ko nga mapigilang mamangha sa 70 meters tall na waterfalls na ito. Dito, 75 pesos nga lang ang entrance fee at pwede na kayong magtampisaw at magtanggal ng stress sa napakagandang waterfalls na ito. Take note lang mga katakas na sobrang lamig at may part nga na sobrang lalim at sobrang lakas na pagbagsak ng tubig na hindi na nila inaalaw na mapuntahan ng mga turista. At sa pagpapatuloy nga ng biyahe namin ay may nakita kaming spot na mala siya'y gawang ganda bago namin marating ang isa pang sikat na waterfalls dito sa Camiguin. Ito nga ang Tuwasan Falls na na-feature din sa biyahe ni Drew. Dito nga mga katakas, napansin ko na mas malakas ang pagbagsak ng tubig at kinakailangan ng konting pag-iingat. At nakakatuwa nga mga katakas, no, lahat ng tourist spot na napuntahan namin dito ay may mga bantay na pulis. Ang bagay pa na nakakatuwa dahil mararamdaman mo talaga na safe ka. At ang isa pa sa pinakasikat na sikat na pinupuntahan ng mga turista dito ay ang isang waterpool na lasang soft drinks nga daw ang tubig. At ito nga, ang Soda Waterpool. Dito may isang spot nga lang na pwedeng inuman ng tubig at hindi nga yung tubig mismo na nasa swimming pool mga katakas Wala ng soda nga. Legit. Parang sparkle. Dito 150 pesos nga lang ang pagre-rent ng cottage. Pero kung magsiswimming nga lang din kayo katulad namin, ay pwedeng entrance fee lang ang bayaran. 75 pesos each nga lang din ang entrance fee dito mga katakas. At kapag nagutom nga kayo, ay pwede kayong magmerienda dito sa harapan ng Soda Waterpool dahil nagbebenta nga sila dito ng kiping. Sa nga itong unique delicacy na pwede nyong meriendahin pagtapos nyo maglibot-libot dito sa island ng Camiguin. Ang kiping. 10 piso lang.
Lalong saging. Ang kiping nga ay gawa sa isang dried sweet potatoes na kasing laki nga ng medium-sized plate drizzle na nilagyan ng latik at 10 piso nga lang ito dito mga katakas. And last but not the least, within 20 minutes sa pagmamotor ay mararating nyo na nga rin ang Sunken Cemetery. Pero bago nga yan ay mayroon nga dito nagbebenta na ito na daw ang pinakamatamis na lansones dito sa isla. Pero halos lahat naman daw talaga nagbebenta ng lansones dito ay matatamis dahil pinagbabawal nga daw dito ang magbenta ng hindi matamis na lansones. At sabi nila, sunset daw nga talaga ang perfect time para pumunta dito sa Sunken Cemetery. At dito, pwede na nga rin kayong bumili ng inyong mga pampasalubong dahil marami nga nagbebenta dito ng souvenirs. At dito nga sa Sunken Cemetery, ay wala kayong babayaran dahil libre nga dito ang entrance fee. And to be honest, sobra akong nag-enjoy dito sa buong isla ng Camiguin and for sure, babalik-balikan nga namin ito. And bukod sa napakaganda na ng buong tanawin, ay sobrang babait pa ng mga lokal dito. Kaya planuhin nyo na nga ulit ang inyong naudlot na drawing at bisitahin nyo na nga ang napakagandang Camiguin Island. Paano mga katakas, dito muna natin tatapusin itong video at magkita-kita tayo sa next vlog. Muli, this is Will Buena Vlog. Tara, takas muna tayo.